O, tuloy. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Yan, gusto ko yan. Naka-live nga to. Ito yung may sumisigaw na Duterte. Duterte. Kaya siya tumitigil-tigil. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Tandaan ninyo kaya yan napunta dyan sa issue na yan because of the issue na nag-meltdown daw si VP Sara Duterte by saying yung sa threat. Kasi yun ang pinaka-pinuputok ng butchi ng mga media ngayon. Yung threat daw ni VP Sara Duterte na kapag siya po ay pinatay, siya daw po ay may inutusan na. Diyan nagsisimula yan. Kasi mamaya, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng paliwanag ng isang napakagaling na piskal kung bakit hindi po iyaan ay krimen, yung kanya sinabi. Okay? Antay natin, antay. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Naku po, sino kaya yan? Australia, Naku po! sa Singapore, Naku po! sa Amerika, Naku po! sa Spain, Naku! sa Europe, kung Naku! saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali. Ang pangalan ba niya na yan, no? Ay, na-mute. Ano ba yun? Nila, natalikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Naku. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan,
paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo Na? sa gobyerno Ang ano? ano yung karapat-dapat Yun. para sa ating lahat. Correct. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly Yan. sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Yan ha, linawin po natin ha, yan po ang kahilingan. Una-una, si Pangulong Duterte, yan din ang kahilingan. Si Madam BP, yan ang kahilingan. At kahit po kanina, ang aking pong speech, paulit-ulit ko hinihingi, gawin natin itong mapayapa, gawin natin ito nasa legal na paraan. Dahil sabi naman ng ating konstitusyon yan, karapatan natin na magbigay at magpahayag ng ating saloobin at karapatan natin na magtipon-tipon. Yan po ay nasa Bill of Rights o nasa Article 3 ng ating konstitusyon. So ibig lamang po sabihin nun mga kababayan, gawin na natin ito ng tama. Huwag po tayong gumaya sa mga komunista at mga NPA. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Ayun. Ayan, maraming salamat po kay Madam BP Sara Duterte. Palakpakan. Ay, nako. Ito. Meron akong ibano sa inyo, papapanood. Ito po si Piskal. Ito po ay hindi ho ito maka Duterte, ha. Ito po ay matagal ng Piskal at matagal ko na ho ito. Actually, nakikita ko to nun sa issue ni Tulfo tsaka ni Libayan. Actually, nagdebate sila ni Libayan. As expected, matalino to si Piskal. Piskal ito . Ito si Libayan, nagmamagaling lang yan. Wala naman po talagang alam yan. Yan po ay abogadong, sabi ko nga, malamang sa malamang, walang kaso. Kaya may panahon mag-YouTube. Kung sabihin, in other words, baka hindi nagpa-practice yan. I mean, baka, kung mag-practice man siya, minsanan, ganun ba? Pero itong Piskal na ito, si Piskal EJ, ito isanay, di ba? Alam naman natin, Piskal Ito, pinaliwanag niya yung sinabi ni BP Sara Duterte na threat against against Marcos daw, Lisa Marcos at si Romualdez. Tawagin na lang natin yang Marcos Araneta Romualdez. Mar ang tawag natin. Good day po sa lahat. This is Fiscal EJ once again. Tanong, meron bang pananagutan sa batas si BP Sara Duterte sa Bakit importante ang pananaw nito? Kasi siyempre pagka ang nagbigay ng pananaw galing sa kampo ni BP Sara Duterte, sasabihin naman nila, kasi natural sila Panelo yan, natural si Roque yan. Pagka sa kampo naman ng mga tanga, siyempre di rin tayo maniniwala, puro sila tanga Di ba? Ito, pakinggan natin, hindi ho ito political na person. Ito nagpapaliwanag lang talaga ng batas at ito po ay talagang napakagaling. Tuloy. amin niyang may kinuntsaba na siyang tao para ipapatay si President BBM, ang First Lady at si Speaker Romualdez, kung sakaling may pumatay man sa kanya? Ano ba ang nakasaad sa ating batas? Sa ating batas kriminal, wala pong pananagutan si BP Sara kahit na inamin pa niyang may kinuntsaba o may kinausap na siyang tao para ipapatay si President BBM. Wala daw, walang pananagutan. Bakit? Piskal, bakit? The mere proposal and or conspiracy to commit murder is not punishable because there is no law that punishes the mere agreement to commit the crime of murder. Ibig sabihin, wala daw batas na there's no law that punishes yung agreement lang to commit. Ibig sabihin, hindi pa nakukumit. Ibig sabihin, hindi pa nagagawa. So, wala pang crime. So, hindi yun punishable. Okay? So, wala pong punishable dyan. Meron pong mga conspiracies which are already crimes in themselves. But conspiracy to commit the crime of murder is not one of them. Yan. Gaya ng Conspiracy. Kunwari, mga conspiracy na merong Talano Gold. Ganun.
Tangin talaga si Sangkayo. Whew! Naalala ko na naman yung hayop na conspiracy na yan eh. Tuloy! Sabi ko na sa previous video, an agreement to murder another person, no matter how evil or reprehensible it may be, is not punishable. Nullum crimen, nulla puena sine legi. Oh, ha? Nulong kuruman, kuruma kakangkarang karagi. Ano ba ito? Bisaya ba ito? Ilonggo? Baka naman Hapon. Baka naman Nihongo ito. An agreement to murder another person, no matter how evil or reprehensible, is not punishable. Kasi nga, wala pa, hindi nangyayari pa. An agreement to murder. To murder pa lang eh. Wala pang murder. There is no crime when there is no law punishing it. Yon. Walang krimen kung walang batas na nagsasabi na ito ay isang krimen. Yon. Dati, sa panahon ni former President Ferdinand Marcos in 1977, he issued Presidential Decree number 1110-A, making it punishable to conspire against the life of the President or of any member of his family or against the life of any member of his cabinet. So may ginawa pa lang nag-issue pala siya ng Presidential Declaration number 1110, making it punishable to conspire against the life of the President. Self-serving talaga itong mga Marcos. Or that of any member of the cabinet member's family. Death penalty ang parusa. In 1980, he issued another presidential decree, PD number 1743, amending PD 1110-A. This time, including members of Congress, the Supreme Court, the Constitutional Commissions, the General Officers of Major Services and Commands of the Armed Forces of the Philippines, or any member of their respective families. However, So pag nag-threat daw, inamend, sinama na yung iba, hindi lang yung presidente. 1987, Oh, President Cory Aquino, through Executive Order number 183, repealed the said presidential decrees. kayo naman pala. Kayo naman pa nga lintik na mga dilawan pala nagtanggal niyan. Tapos ngayon, atat kayo. Hindi! Hindi kasi napapanood ko yung mga pinklawan, taing vlogger sila eh. At saka yung isang pinklawan na tinanggal sa ABS. Ito. Kasalanan nyo pala eh. Kasalanan pala ng bata nyo si Cory Aquino, kaya hindi pwedeng kasuhan si BP Sara Duterte. Tinanggal nyo pala yan eh. Tapos ngayon, talagang kulang na lang sa inyo, magwarla eh. Gusto nyo talaga makulong si BP Sara Duterte. Meaning to say, binura ni President Cory ang mga presidential decrees na inisyu ni President Marcos. Pinawalang bisa ni President Cory ang mga presidential decrees na nagpaparusa sa crime of conspiracy to take the life of the President. Kasalanan nyo. Di ba? Kaya simula noong June 5, 1987 hanggang ngayon, hindi na po krimen ang conspiracy to commit murder against the President. So yan lang po ang lesson natin for today, and see you in my next video. Kasi alam mo, kayo mga dilawan tsaka mga tanso, mga pinklawan, huwag kayong tanga. Si Pangulong Inday Sara, una-una abogado yan. Pangalawa, hindi ang aabot sa pag-abisi presidente ng tanga. Meron akong kilalang vice president na tanga. Alam ko, meron akong kilala. Pero iba. Magaling ho ito. Kaya hindi ho yan magbibitaw ng salita na ikakapahamak niya. Ha? Kaya nga, alam nila na hindi ito pwedeng gamitin para idemanda si BP Sara Duterte. Tandaan ninyo baka kasi sabi nung iba,
May immunity kasi si BP. Hindi ho. Narinig ko mismo sa dating former president ng IBP, sabi niya ho, hindi ho immune ng vice president. Ang immune po ay yung presidente. Pero ang vice president hindi po. Ang presidente hanggang siya nagsiserve, siya po ay immune. But after, pwede na po kasuhan. Bakit kanyo? Kasi nga ang purpose of that law is para hindi maistorbo ang presidente. Habang siya yung presidente, alam naman sampan siya ng kaso araw-araw, maistorbo siya. Yun ang immunity na tinatawag. Pero sa vice president daw pwedeng kasuhan. Eh bakit tila iba ang tono ng mga mambabatas? Ano yung tono na yon, Banat Bay? Ang tono na yon ay yung lagi nilang itinatangging wala daw usap-usapan sa kamara. Pero ngayon, lumabas na meron pala talagang usap-usapan. Diba? Oh. Kanino po galing? Walang iba kung hindi doon sa nagpa-contempt kay Yusek Lopez. Hindi lang ho yun. Pati yung kanilang chairman, si Mr. Chair, siya rin nagsabi. Lumabas din sa kanyang sariling bibig na meron talagang plano na i-impeach si BP Sara Duterte. Pero dati, sobrang tinatanggi nila yan. Yung pala meron. Sabi ko sa inyo, hindi mapapagkatiwalaan to mga ito. Wala ho itong sinabi na totoo. Hindi talaga mapapagkatiwalaan. O ito panoorin natin. Muling umugong ang usapang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Nako. Pwede rin daw madisbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, planchado na. Hindi na nilaban. Diretso plancha na. Planchado na yun. Sunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong. Kita nyo? Kasi kung meron talagang planchado na, ibig sabihin matagal nang ginawa. Tapos, ginamit na lang itong additional information na to. Dito ka magtataka. Isipin mo mga kababayan. Sino ang ayaw magpalibing kay Marcos Sr. noon? Walang iba kung hindi ito mga lintik na mga komunista na ito. Tama, mali. Etong mga aktivista na ito, etong mga araw-araw nagsusunog ng effigy ni Marcos. Naalala nyo? Bakit ngayon? Bakit ngayon ganyan? Pinagtatanggol na mga Marcos. Kinakampihan na mga Marcos. Kala ko ba galit sila sa mga oligark? Kala ko ba para sila sa mga may hirap? Ngayon, pinagtatanggol na mga Marcos sa pamamagitan ng paglaban sa mga statement ni BP Sara against the Marcos. Di ba dapat kinakampihan nga nila? Ma'am Castro, ang tanong magkano? Hindi ako nagtatanong lang Ito, pure question. Malaki po ba ang bigayan? Kamusta po ba? Project ba ang binigay? Sa inyo ba ibinigay yung contract? Mga ganun? Na mga gagawa? O baka naman baka lang. Ito'y nagtatanong lang. You better watch out. You better not cry. Bakit kanyo? Hindi kaya biglang maabswelto si Franz Castro sa kanyang conviction bilang isang kriminal? Uy, totoo yan. She is a convicted child abuser. Hindi kaya. Ito, ako, ano lang ito. Naglalaro lang sa aking isip to. Hindi kaya kapalit niyan, kasi tandaan ninyo, inapil nila yan. Inapil nila yan. Hindi kaya baligtad rin ng korte ang conviction ni
Franz Castro kapalit ng kanyang pag-uusig sa mga kay Vice President Sara Duterte at sa mga tauhan niya? Hindi, ako, nagtatanong lang naman ako. Tanong lang naman yun. Ngayon, kayo mga kababayan, ano sa tingin ninyo? I-komento nyo sa baba. Kung sa tingin ninyo ay baka ex-deal yan. Sabihin nyo dyan, ex-deal yan. Sigurado yan, matik yan. Hindi na kailangan memorize yan. Ex-deal yan para mapawalang sala si convicted child abuser Franz Castro. Abang-abang tayo. Pag napawalang sala, alam na din. Parang yung kay... Nasa report. Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Nako. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang reklamo Nako. bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. Hinog na, ano? No, eto titignan natin sa mga susunod Hinog na, hinog na. ano yung magiging decision ng people's organizations. Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas ng milyon-milyon niyang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Para kay dating Senador Laila de Lima, Oy, bukod isa sa pa to. impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Bakit yung mga lumalaban sa mga Duterte ngayon yung mga may kaso o yung isa naman convicted, eto naman napalaya? Ano kayang deal? Hindi, ako nagtatanong lang, ano kayang deal dyan? Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening a sitting president is a serious matter. Hindi lang yan grave threat. Opo. Pero kung meron bawa design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedition, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si Inciting to sedition? Mahina talagang abogado ito. Wala talaga, sabit. VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Kung naasabyado ka, feeling mo may pag-attempt o mayroong gustong patayin ka o due process of law, kasuhan mo. Hindi nung mangontrata ka ng papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya. Halatang halata yung galawan ng taga-IBP. No? Halatang halata eh. Pero ito. Kabilang May na papaliwanag lang po tayo. Kasi kung sinasabi nila na there is a threat, tinret ni VP Sara Duterte etong Marcos Araneta Romualdez, di para na rin nilang sinabing totoo yung pre-sentence ni Madam VP, which is what? Kung papatayin nila ako. Tandaan ninyo, hindi po yan sinabing, hindi, papapatay ko sila. Magkaiba po yun. Kasi kung sinabi mong, kung papatay nila ako, eto gagawin ko. Hindi ko gagawin yan kung hindi nila ako ipapapatay. Nagigets nyo? So kung sinasabi mong there is a threat na papatayin ko sila, para mo na rin sinabing totoo yung sinabing papatayin ako. Para nyo na rin inamin na papatayin siya. May plano kayo. Kaya nga hindi nyo ito maaaring gamitin. Bilang kasi sinasabi nung iba doon sa channel ni Fiscal EJ. Fiscal EJ, what about threat? There is no threat. Kasi hindi naman niya sinabing papatayin ko kayo, humanda kayo, magtago na kayo, yari kayo sa akin. Walang ganun. Sabi, pag ako pinatay,
Pag ako pinatay, meron akong inutusan na patayin. Pag ako pinatay. So kailangan nandun yung kondisyon na yun na pag ako pinatay. So kung sinasabi mo tinitreat ka ni VP Sara Duterte, ay, sandali. Inamin nyo ba na totoong pinapapatay nyo siya? Oh, di ba? Mali yun. So para nyo yung inamin na pinapapatay nyo siya. Eh hindi nga eh. Ngayon, bakit impeachment? Kasi sa impeachment, meron lang kasi doon na sinasabi na parang yung trust ng taong bayan ay wala na. Di ba? Parang gano'n ang dating nung impeachment eh. Kaya nga hindi nila makasuhan. Kahit pwede nilang kasuhan si VP Sara Duterte, alam kasi nila na yung kaso nila will not stand sa korte. Bakit kanyo? Una-una, sinabi na nga ni Piskal, walang ganong klaseng krimen. Pangalawa, hindi rin ho yung threat. Kasi paano magiging threat ang isang bagay na merong kondisyon? Di ba ho? Wala ho eh. Hindi ho pwedeng maging threat yun. So anong pwedeng gawin? Impeachment. Oh. Ano sinabi dito? Planchado na. Ibig sabihin noon pa, ayos na yan. Idinagdag na lang itong additional na ito. Oh, baka sabihin nyo, si Castro yan eh. Alam naman po natin, madaldal yan noon pa. Eto rin ho ha, lumabas din ho. Actually, medyo nabuking si Chua dito eh. Lumabas din sa bibig ni Chua. Ingay mo kasi. Kaul ka kasi ng kaul eh. Daldal ka ng daldal. Ayan, lumabas tuloy sa bibig mo. Ito, pakinggan nyo ha. No joke. Nagbili na ako, pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And he said, yes. Ano po bang tingin niyo rito? Sa mga ganitong kataga? Very unbecoming of a Vice President. Sana po hindi na lamang po niya ito binabanggit dahil parang medyo hindi po akma sa posisyon po na kanyang hinahawakan. Pero should this be taken seriously? Or how seriously should... So hanggang doon lang yung alam nila eh. Very unbecoming yan of a Vice President. Sabi ko nga ho sa inyo, abnormal ho si Vice President Sara Duterte. Hindi ho siya normal na katulad ninyo. Na parang ang bait-bait, parang ang tinutino. Pero parang lang yun, parang lang. Hindi ho siya yung ganyan na parang kagalang-galang pero hindi naman kagalang-galang. Si VP Sara Duterte, hindi ho siya normal, traditional politician na tulad ninyo. Kaya talagang hindi siya normal. Siya po ay katulad ni Pangulong Duterte na totoong tao. Pag may naramdaman sinasabi, hindi na memeke. Kung talagang galit-galit, ganun ho si VP Sara Duterte. Ano ho siya? Same siya ng mga Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi yung katulad nyo na nagpaplastikan kayo. Antakin mo mag-sorry ka daw sa kanya at sinabi mo pasensya na, walang personalan ha. Kailangan lang talaga dahil hindi, according to VP Sara Duterte na sinabi mo, Chuba na kailangan nyo lang ng alam yun ha. Diba? Mukha ka palang ano. Gusto ko sana sabihin. Sinabi ni Yorme, mukha kang ano. Should this be taken? Yung mga ganitong... Definitely. It should be taken seriously dahil yan po ay threat po sa ating Pangulo, sa ating House Speaker at saka sa ating First Lady. Ano ba mga pwedeng liabilities ito? Yung mga ganitong pagbabanta? Or dapat ba, pwede bang palampasin na lang ito? Well, may mga criminal liability pero kagaya nga po ng sinasabi ko po, yun po yung problema dahil ngayon tali tayo dahil impeachable official po ang ating Vice President. Kita mo, wala ding alam to. Hindi ho immune ang Vice President. Yan ang sinabi nung taga-IBP. So ito po, pwede rin po itong maisama po dyan. Eto tingnan nyo, nadulas siya dito. Dumila pa. Para nga. Pwede din po maisama ito dyan.
Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Nadulas siya. Ibig sabihin, meron na. Kaya nga, pwede rin isama. Ibig sabihin, meron na, nakaredy na. Kasi halimbawa, mga kababayan, sabihin ko, halimbawa lang may lakad kami kunwari ni Jay Guevara. Oh, pwede rin natin isama si Coach Oli, si Boss Dada, tsaka si Master Judea. Ano ibig sabihin ko na yon? Ibig sabihin nun, meron na kaming plano na, alam mo, outing, ika nga. Kasi nga sinabi ko, pwede rin isama yan. Kasi nga may outing na kaming na plano ni Jay. Hindi nila alam. Magde-date kaming dalawa. O, pag sinabi kong, sige na nga, pwede na rin natin silang isama. Gastos yan, pero sige na, pwede na rin natin silang isama. Lakas kasing kumain ni Boss Dada eh. Ibig sabihin, planado nyo na. Meron na kayong planong magbakasyon. Kaya nga sinabi mo, sige, pwede na rin natin isama yan. Dito, nadulas si Chua. Pwede rin natin isama to. Kaya nga, tingnan mo, ito namang si yung isa, idiniin pa. O, tingnan nyo ha. Sa kanyang mga binibitawan niyang salita. Saan? Saan po? Saan pwedeng isama? Ay, kung sakasakali pong magkakaroon po ng grounds for impeachment O, kita nyo na? So, saan daw pwedeng isama? Sa impeachment. So, ibig sabihin, all along, it was already planned. Meron ng script na buo na o humihingi pa sila ng additional so that they can impeach VP Sara Duterte. Di ba? Alam mo, Congressman Chua, palpak ka talaga. Oh, palpak ka talaga. Hindi, alam mo, ito, sana lang makinig ka sa payo ko. Ito, payong ano lang naman to. Alam mo kung bakit ka naging congressman eh. Dahil, sabi nga ni Yorme, binigyan daan ka doon sa distrito. Diba? Pinamove over, alam ko si Nieto eh, pinatakbong vice para makapasok ka bilang congressman at wala ka nang makalaban. Kaya ka naging congressman. Hindi dahil sa may utak ka. Hindi dahil sa magaling ka. Kaya ka naging congressman dahil kay Yorme. Ngayon, kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Kasi nabubuking ka eh. Nabubuking yung buong kamera dahil sa'yo. Na meron na pala talagang all along, plano kayo. Dati, tanggi kayo ng tanggi. Wala to, wala kinaugnayan sa impeachment. Ito'y hearing lamang in aid of legislation. Ganyan kayo ng ganyan nun eh. Walang impeachment. Wala. Hindi namin yan. Hindi nga namin alam kung saan yan nakukuha yan eh. Pero ngayon, eto, pwede nga namin isama yan eh. Oh, ibig sabihin, meron na kayong plano. Paano yan? Chua, booking ka na naman. Kasi ang hirap sa'yo, daldal mo. Kung medyo mahina, kasi alam mo, meron tayong kasabihan, nasa Proverbs yan. Diba? Tumahimik ka na lang, mapagkakamalang ka pati lang matalino. Pero kung dadaldal ka, wala ka naman talagang alam, malalaglag ka. Tama, mali. So, ano na lang, para kasi, una-una, ano na kayo, olat na yung Team Lacuna. Olat na kayo eh. Yung mga tao doon sa Maynila, isa lang sinasabi, hindi, straight Yorme kami ngayon. Straight Yorme na walang ginawa itong Team Lacuna. Kaya straight Yorme na kami. Balik na natin yung kung ano yung Yorme's team o Yorme's choice, ika nga. Kaya nalalagay ka na sa alanganin. Walang biro. Kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Kasi lalo mo lang nilalaglag yung sarili mo. Akala mo nakakapuntos ka. Gagalit na galit ang mga taga Maynila sa iyo. Paano ko nalalaman? Siyempre, si Mocha nandun, nag-iikot yan. Sa distrito mo eh. Kahit yung mga tao na nakakausap, yun ang sinasabi. Follower ako ni Banat Bay, pinapanood ko si Banat Bay. Binabati ko po lahat, lalo na yung mga senior natin dyan sa District 3. Ang dami pong nagsasabi na nanonood sila at subscriber nila. Salamat po, maraming salamat. Palakpakan po.
Mama, mga taga District 3 ha, lagi nyo lang tatandaan kung gusto nyo ng magandang buhay, masarap na buhay, kuki ni Mocha. Pangalawa, tanggalin nyo na ho ang mga salot sa lipunan na tulad nito ni yung walang silbi. Hindi, totoo naman eh. Ano nangyari sa inyo? Di ba, nagkaloko-loko yung sa mga senior nyo, nagkaloko-loko. Maaring sabihin niya na magpalusot si Congressman na Chua na wala siyang kinalaman dyan. Pero gayon pa man, Team Lacuna yan eh. So sana man lang sasabihan niya yung kanyang mayor, o bakit ganito, ano ba nangyayari, bakit ganyan, nagrereklamo yung mga tao, bakit bumalik tayo sa pangit na Maynila, naging number 1 tayo sa pinaka-dangerous city. Pwede mong gawin eh, nakausapin yung team nyo. Kaya lang, mga kababayan ko sa District 3, pinabayaan ho yun eh. Ang utak ng congressman ninyo ay sundin lang si Romualdez at batikusin ng mga Duterte. Madam, mga sir, mga ma'am, kayo dyan sa District 2, alam nyo na malaki na itulong ng mga Duterte para sa kapayapaan ng Maynila. Diba? Alam nyo yan eh. Tapos yan ang ginagawa, yan ang inaaway ng congressman nyo. Siya ho ang ugat nitong kaguluhan ngayon kay Vice President. Siya po ang chairman niyan. Di ba? Sabi nga ni VP Sara Duterte, lumalapit daw sa kanya, nagsosorry, walang personalan. Kailangan lang daw talaga. Di ba? Ibig sabihin, mga taga District 3, hindi kayo inaasikaso nitong congressman nyo. Payag kayo nun. Tanggapin nyo kung merong binibigay sa inyo yung mga barangay captain dyan. Tanggapin nyo yun. Pero huwag nyo na iboto. Straight, your mischoice kayo. Tanggalin nyo na ho. Ito si Abante, itong si Chua, at saka yung isa pang nag-privilege speech. Yun ba? Yung na nag-privilege speech na yan. Nakalimutan ko na yung pangalan. Tanggalin nyo na ho yun, ha? Dahil wala hong naitutulong na maganda ho. Kita nyo, planado na pala talaga yung impeachment. Ayaw pa nilang aminin noong una. Puro kasinungalingan talaga ito mga ito. Di ba ho? Paano ba yan? Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po.